Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP, Industrial Arts, Grade 5, Quarter 4, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa mga karaniwang sira ng produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin. Mga kasanayan. Natatalakay ang mga karaniwang sira at pamamaraan ng pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Unang araw. Maikling balik-aral. Panuto, kilalanin ang mga litratong ipapakita. Ang bawat litrato ay mga produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Kailangan na makilala ng bawat mag-aaral kung saan gawa o yari ang mga nakikita sa litrato. Itaas ang kanang kamay kung nakikilala ang mga sumusunod. Yari sa metal. Yari sa kahoy. Dekuryente. Tanong, sa tingin ninyo, ano ang kahalagahan ng mga klaseng produkto, kagamitan o bagay na inyong nakita sa inyong bahay o sa ibang larawan na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa? Sagot, mahalaga ang mga produktong yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa dahil ginagamit natin ang mga ito sa araw-araw. Nakakatulong ang mga ito sa ating gawain sa bahay, paaralan at sa kaligtasan at kaginhawaan ng pamumuhay. Ngayon ay pamilyar na kayo sa mga produkto, kagamitan o bagay na yari sa iba't ibang mga sumusunod na mapagkukunan, marahil ay handa na ang lahat sa panibagong leksyon. Sa loob ng 5 minuto, ang bawat grupo ay maghahanap ng mga sirang produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa na napapaloob lamang sa silid-aralan o sa paaralan. Sa loob ng 12 minuto at gamit ang sulatang gabay o worksheet, sagutin ang sumusunod na tanong. Ano ang pangalan ng produkto, kagamitan o bagay na inyong nakita? Saan yari ang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Ano ang nakikitang sira o problema ng produkto, kagamitan o bagay na nakita? Bakit kaya nagkaroon ng sira ang isang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Anong paraan at solusyon ang pwede mong magawa sa sirang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Narito ang mga halimbawang sagot. 1. Upuan, yari sa kahoy, kailangang kumpunihin, may bitak ang paa. Bakit nagkaroon ng sira ang isang kagamitan? Madalas gamitin at luma na. Solusyon, ayusin o palitan ang paa ng upuan. Anong materyales ang kinakailangan? Materyales gaya ng martilyo, pako, pandikit sa kahoy.
Pangalawa, mesa. Pangatlo, electric fan. Pang-apat, pinto ng silid-aralan. At panglima, ilaw. Paglinang sa kahalagahan sa pagkatuto sa aralin. Bago natin simulan ang pag-aaral, kailangan muna nating malaman at matutunan ang mga importanteng impormasyon tungkol sa aralin na itatalakay natin ngayon. Meron lang tayong isang layunin at ito ay pagtatalakay ng mga karaniwang sira at pamamaraan ng pagkukumpuni ng mga produktong yari sa kahoy, kawayan, metal, produktong dekuryente at iba pa. Tanong, sa tingin ninyo, bakit natin kailangang malaman ang mga sira sa mga kagamitan, produkto o bagay na yari sa kahoy, metal at dekuryente? Sagot, kailangan natin malaman ang mga sira sa mga kagamitan upang maiwasan ang aksidente. Magamit ng maayos ang mga ito at agad itong maayos o mapalitan. Dahil dyan, handa na ba kayong matutunan ang mga ito? Halina at alamin natin. Magsimula tayo sa pagtuklas ng mga salitang makatutulong sa iyo upang maunawaan ang aralin. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Woodworking. Ito ay sining at kasanayan sa paggawa ng mga bagay mula sa kahoy gamit ang iba't ibang mga kasangkapan at pamamaraang pang-woodworking. Ito ay maaaring maglaman ng paggawa ng mga kagamitan tulad ng mga mesa, upuan, kaban at iba pa. Wires o cable. Ito ay mga strands ng metal na karaniwang ginagamit upang magpadala ng kuryente, data o iba pang mga signal mula sa isang lugar patungo sa isa pang lugar. Ginagamit ang mga ito sa iba't ibang aplikasyon tulad ng elektrisidad, komunikasyon at networking. Iron oxide. Ito ay kilala bilang iron rust, asupre o kalawang. Ito ay isang kemikal na sangkap na binubuo ng mga atom ng bakal at oksiheno. Karaniwang kulay pula o kulay kauring brown ang iron oxide at ito ay karaniwang nabubuo sa reaksyon ng bakal at oxygen sa presensya ng tubig at halamang dagat. Oxygen. Ito ay isang gas na makikita sa atmosfera ng daigdig at mahalaga para sa buhay. Kaugnay nito ang tinatawag na industrial oxygen na karaniwang ginagamit sa pagputol ng bakal, welding at iba pang prosesong industrial. Kaugnay na paksa bilang isa, mga karaniwang sira ng produktong yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa. Pagproseso ng pag-unawa, mechanics. 1. Bumuo ng grupo. 2. Tingnan ang mga litrato sa PowerPoint presentation. 3. Magtulungan at magunahan ang bawat grupo na sagutan ang mga makikitang litrato sa screen. 4. Sa bawat litrato na makikita ay kailangan may mag-aaral na magrerepresenta ng pangkat upang ilarawan ito. Sa gabay ng guro, sisiguraduhin na ang sagot ng grupo ay tugma sa tamang sagot. 5. Ang unang grupo na makakasagot ay siyang makakuha ng puntos, habang ang grupo na hindi nakasagot ay walang makukuhang puntos. Unang larawan. Sagot, baling upuan. Ikalawang larawan. Sagot, putol na wires o kable. Ikatlong larawan. Sagot, baluktot na tubo.
Ika-4 na larawan. Sagot, kinalawang na metal. Ika-5 larawan. Sagot, basag na salamin. Pagkabali ng upuan. Ang pagkabali ng upuan ay maaaring dulot ng ilang kadahilanan tulad ng depekto sa estruktura ng kahoy, mababang kalidad ng materyales o maling pagsasanay ng woodworking. Pagkaputol ng wires. Ang pagkaputol ng mga wires o kable ay maaaring sanhi ng ilang faktor tulad ng labis na pagtensyon, pisikal na pinsala o panahon, minsan rodents o iba pang hayop na nangingit-ngit ng mga wires ay maaaring magiging dahilan din. Baluktot na tubo o metal. Ang baluktot na tubo o metal ay maaaring maging resulta ng pisikal na pinsala sa paggamit o hindi wastong pagsuporta sa estruktura ng metal ay maaaring magdulot ng baluktot na anyo. Kinalawang na metal. Ang kinalawang na metal ay karaniwang dulot ng reaksyon ng metal sa oxygen at tubig, isang proseso na tinatawag na oxidation. Kapag ang metal ay napapaharap sa oxygen at tubig, nabubuo ang iron oxide o kinalawang. Basag na salamin. Ang basag na salamin ay maaaring sanhi ng iba't ibang bagay tulad ng pagkakabangga, pagbagsak o pagkasira sa panahon. Ikalawa at ikatlong araw. Paglalapat at pag-uugnay. Sa loob ng 5 minuto, ang bawat grupo ay maghahanap ng mga sirang produkto, kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa na napapaloob lamang sa silid-aralan o sa paaralan. Sa loob ng 12 minuto at gamit ang sulatang gabay o worksheet, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ano ang pangalan ng produkto, kagamitan, o bagay na inyong nakita? Saan yari ang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Ano ang nakikitang sira o problema ng produkto, kagamitan o bagay na nakita? Bakit kaya nagkaroon ng sira ang isang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Anong paraan at solusyon ang pwede mong magawa sa sirang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Narito ang mga halimbawang sagot. Pamantayan o criteria. Kabuuan, 100%. Tanong. 1. Kamusta ang inyong karanasan sa gawain? Halimbawang sagot, masaya at natuto kami dahil nakakita kami ng mga sirang gamit sa paaralan. 2. Ano ang inyong naramdaman habang isinasagawa ito? Sagot, naging masaya at naging maingat kami habang ginagawa ang gawain. Ika-4 na araw. Pabaong pagkatuto. 1. Ano-ano ang mga karaniwang sira ang natalakay? Sagot, may bitak, maluwag na tornilyo, napunding ilaw at sirang kable. 2. Ano-ano ang mga kadahilanan kung bakit nasisira ang isang produkto, kagamitan o bagay? Sagot,
dahil sa katagalan ng gamit, madalas na paggamit at kakulangan sa pag-aalaga. 3. Ano ang nararamdaman mo sa mga sirang produkto, kagamitan o bagay na nakita? Sagot, nalulungkot ako dahil hindi na sila magamit ng maayos. 4. Anong klaseng sira ang madalas mong nakikita sa bahay? Sagot, napunding ilaw at sirang upuan. 5. Ano ang madalas mong ginagawa sa pagkakataong nakita ang mga sirang kagamitan? Sagot, sinasabi ko sa magulang at tinutulungan kong ayusin kung kaya ko. Pagninilay sa pagkatuto. Tanong, 1. Sa anong paraan maiwasan ang mga sirang produkto, kagamitan o bagay? Sagot, sa tamang paggamit, maingat na paghawak at regular na pag-aalaga. 2. Ano ang mga dahilan kung bakit nasisira ang isang produkto, kagamitan o bagay? Sagot, dahil sa maling paggamit, katagalan ng gamit at kapabayaan. 3. Bilang isang mag-aaral, ano ang kaya mong magawa upang maiwasan ang pagkasira ng isang kagamitan, produkto o bagay? Sagot, gagamitin ko ito ng maayos at susundin ang mga tamang alituntunin. Pagsusulit, panuto, kilalanin ang mga sumusunod na larawan ng nagpapakita ng mga karaniwang sira sa produkto, kagamitan o bagay. Pangalanan ang mga sira at isulat ito sa patlang. 1. Pagkabali ng upuan. 2. Pagkaputol ng wires. 3. Baluktot na tubo o metal. 4. Kinalawang na metal. 5. Basag na salamin. Gawaing pantahanan o takdang aralin. Panuto, kumuha ng litrato ng isa sa anumang produkto o kagamitan o bagay na yari sa kahoy, metal, dekuryente at iba pa na may sira sa inyong bahay. Kilalanin at ilarawan. Ilagay ang inyong output sa isang short bond paper. Isulat ang inyong pangalan, antas at section at petsa ng pagsumite. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!